Magandang hapon po. Tinalakay ngayon ng House Committee on Ways and Means ang panukalang dagdag na buwis sa sigarilyo at alak. Bukod sa 10% na excise tax, dagdag na 3 piso ang panukalang ipataw ng Kamara sa kada kaha ng sigarilyo. Kung maaprubahan, 2 bilyong pisong dagdag na revenues ang makukuha ng gobyerno mula sa alak, habang 3 bilyong piso daw ang makukolekta mula sa sigarilyo. Ilalaan daw ang malilikom na pondo sa information technology programs ng mga public elementary at high school. Dagdag pondo rin daw ito sa PhilHealth. Pero nangangamba ang National Tobacco Administration na maapektuhan ng dagdag buwis ang 2 milyong Pilipinong umaasa sa industriya ng tabako. Sa ibang balita, isang residential building ang nasunog sa Dimasalang, Maynila. Ang mga residente ang unang naging abala sa pag-apula sa apoy na nagmula sa ikatlong palapag pasado 10:10 ng umaga kanina. Pagdating ng mga responding bumbero, mabilis naman nakontrol ang sunog lalo pat may firewall ang bahay. Bahagya rin nagkatensyon nang subukang pasukin ng isang residente ang nasusunog na bahay sa pag-akalang nakulong sa loob ang kanyang 2 anak. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng sunog pero kwento ng isang residente, nagsimula raw ang apoy matapos maglaro ng posporo ang isang batang nakatira roon. Umabot sa second alarm ang sunog at ideklara itong fire out bago mag-alas 11 ng umaga. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Sa sobrang siksikan ng mga nadengke sa Quirino Memorial Medical Center, pati mga upuan, ginagamit na ng mga pasyente. Isa na namang bus, hinold up sa bahagi ng EDSA Mandaluyong. Born to be Wild host Kiko Rusya, modelo na para sa isang international clothing brand. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Mamaya pagkatapos ng Langit sa Piling Mo at bago ang Survivor Philippines Celebrity Show.